po ay sa bawat oras na tayo ay nagkakasama, gaano man ito kaikli, ay napapasaya namin kayo, or may natututunan kayo, or may bagong kaalaman na nakukuha kayo dito sa ating programa. At gayon din, binabati natin, nagpunta tayo dyan sa Barangay Lusok, kailan lang ang lahat ng mga opisyales at mamamayan ng Barangay Lusok sa pamumuno ng ating ginagalang na Kapitan, Kap Pantoja. At dyan din sa aturan, si Kap Francisco rin. At ang lahat ng mga officials, frontline workers at lahat ng mamamayan dyan sa aturan. At syempre, ang ilang bagong kaibigan, si Bako de Luna, hi Bako, at si Cardo Hepes, good day sa iyo. At salamat sa pagiging game sa ating mga biroan. Diyan naman sa San Isidro, Kap Manuba, thank you so much sa inyong hospitality sa ating mga kasama dyan na mga lingkod bayan sa barangay. Maraming salamat sa inyong tulong sa ating mga kababayan. At naalala ko lang, Kagawad Padilla, hello. Alam ko nga nangingiti ang ating mga kasama kapag binabati ko si Kagawad Padilla. At dyan naman sa Punong, Kap Rodelas at lahat ng ating mga katuwang sa Barangay Punong, dyan sa Lamesa, Kap Mercene, at ang mga katuwang din natin sa paglilingkod dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Ating kaibigan to, kasamang Lino, watching via Facebook Live pala. Yan, si Anton Luna, ang ating kaibigan. Alam ko nga, yan ay napaka-masipag at saka tumutulong sa ating mga kababayan. Gayon din sa pa-shoutout daw kaya Kagawad Alan Rio Florido ng Banugbog. Gayon din kay Ginoong Angel Recto and family ng Ipil. Kay Jesse Palomares ng Morales, Kagawad Jesse. Kay Engineer Arnel Alvarez, taga Bagong Silang yata ito, ay nasa Buena Vista na, At lalo't higit kay Ginoong Loreto Esplana, kay Tolid sa Esplana, dyan sa Esplana Welding Shop. Happy listening. Okay? Kasamang Lynn, mayroon pa bang mga humahabol? Yes, ang ating bagong kaibigan dyan sa Barangay Punong, Pablo Alagaban. Hello, hi Pablo. At gayon din sa Lamesa, Kap Maricris, at sa ating mga katuwang. Gayon din, Kagawad Ria Florido, hello. Sa Dolores, Kap Jimmy, at ating mga katuwang sa paglilingkod dyan. Maraming salamat sa inyo, and batiin ko lang ng espesyal si Roland Perilla. Sa dating bayan, Kap Rehencia, magandang araw po sa inyo, sampunang inyong sanggunian, mga frontline workers at mamamayan ng dating bayan. At syempre sa ating kaibigan Ramon Zarain, magandang araw sa inyo. Yun hong iba pa naming aking babatiin, babalikan ko maya-maya, at pag hindi ko man natapos ay sa mga susunod na araw ng ating hong programa. Ang gusto ko lang hong banggitin, umikot tayo, Kuya Carlos, sa ilang mga barangay nitong mga nagdaang araw, at ako'y natutuwa po sa pagkakaibigan at sa mainit na pagkukwentuhan natin ng ating mga katuwang sa panunungkulan sa barangay, at gayon din sa ating mga mamamayan sa iba't ibang barangay dito sa Santa Cruz. Babalikan ko po yung ibang hindi ko po nabate. Talagang kulang lang sa oras, pero ang akin pong puso ay lubos na natutuwa talaga sa inyong pagmamahal na atin hong naramdaman sa atin hong pagbisita. Gayon din sa isang substantial na mga pagkukwentuhan sa ilang mga issue ng inyong barangay, at gayon din sa mga kwento ko naman tungkol sa provincial government.
So, Kuya Carlo? Alam niyo po, nag-ikot din po ako sa ilang ating mga kaibigan, mga kabarangay dyan sa parting seaside, particular dyan sa Alobo, sa Tagum, sa May Biga, papunta dito sa Morales at saka sa Tamayo. Tuwang-tuwa sila at ngayon po ay medyo daman na nila na ang development ng ating bayan ng Santa Cruz particular ay parang abot kamay na ika nga ano po, dahil sabi nila noong nagdaang mga dekada ay hindi pa man laang naabot ng concreting o ng yung kakalsadahan natin dyan ay medyo baku-baku pa, rough road kung tawagin nga. Subalit sa patuloy na ginagawa, bagamat may pandemya tayong nararanasan, ay nais din nilang ipadama sana sa ating pamahalaan na sila rin ay thankful despite na may hardship and difficulties tayo na kinakaharap, ay patuloy naman silang positibo sa kanilang pananaw sa buhay. Kaya nakakatuwa yan na kasamang Lynn, ano? Na alam ko na sa inyong pag-ikot ay marami kayong mga natunghayan, nakita, or marami rin kayong maaring ma-share pa dito sa ating lalawigan, at particular dito sa bayan ng Santa Cruz, ano? Totoo yan, kasamang Carlo. Kasi minsan mga kababayan, kapag tayo nagbabasa ng Facebook, maraming mga challenges na nararanasan ng bawat isa, at minsan madalas na-highlight or exaggerated yung ilang mga bagay. Nasa-sensationalize ika nga. Opo, tama ka, Kuya Carlo. Na at the same time, pag yun ang babasahin mo, para bang napaka-hopeless ng lahat at para bang napakasama ng lahat. Pero sa totoo lang, pag pumunta ka talaga sa kabaranggayanan, of course nararamdaman nila hindi naman sila anong tawag dito, dahil nga sa pandemic, dahil din sa mga challenges ng buhay, hindi lalo naman na po ngayon. sila hopeless, hindi naman. Yeah, definitely. Yun ang naramdaman ko. Nakita ko na may mga hirap na nararamdaman, pero definitely they are hopeful, and at the same time ay marami rin silang nakikita na maganda, na very inspiring sa mga nanunungkulan na kagaya namin, na alam po ninyo, ang mga nanunungkulan, ako, I always give benefit of the doubt to everyone na nanunungkulan, na kapag tayo ay nasa pwesto, ginagawa ng bawat isa ang kung ano na inaakala ng isang nanunungkulan na makakabuti para sa kanyang nasasakupan. At ako'y natutuwa lang na maramdaman na ang akin palang mga nasasakupan ay hindi rin naman bulag, para hindi makita yung mga magagandang nangyayari sa ating lalawigan. At yung iba ay talagang very very articulate, at kung merong mga nagpapahayag ng medyo disgusto, may mga nagpapahayag din ng mga sense of appreciation naman. Balanse, at yan ang buhay. At ako, I felt so inspired, Kuya Carlo, sa aking pag-ikot, sapagkat nagmamanifest sila na ito po, maraming salamat po sa ganito. At isang bagay, Kuya Carlo, na nais kong banggitin, nabanggit mo na rin lang yung mga ilang development initiatives, infrastructure programs and projects na nangyayari sa ating lalawigan, na madalas ay yun ang talagang na-appreciate ng ating kasi yun ang nandyan na nakikita nila ng ating mga kababayan, totoo. At malaking bagay naman talaga yun pwedeng sabihin na bakit inuuna yung infrastructure, pero sa totoo lang isa sa economic indicators ng development kahit ng mga multilateral agencies ang mga infrastructure development, ang mga FMRs, dahil everything follows. Kapag particular po yung ating mga kalsada. Correct. Kailangan po ay kumbaga mas mabilis na nakakarating through and through, back and forth yung mga ating halimbawa yung mga yung ating mga harvest papunta sa palengke mula diyan sa ating mga kabukiran. So marami po silang nais na kumustahin. Actually napakasaya nila na
sa pamamagitan ng ilang programa na bibigyan ng ilan nating mga kababayan. Actually, marami ang nakikinabang dyan sa ginagawa ng yung Doli Tupad ba na programa na yan. Ang ilan kasi sa ating mga kababayan kinukumusta dahil lalo na ngayon ang ating bansa ay dumadanas ng malaking challenges, particular sa ating usaping pangkalusugan, ay mayroon tayong mga ilan na dumadaing na sana ay ma-improve talaga nila. Ma-improve pa po ng ating sangguniang panlalawigan, ng ating pamahalaan sa national man, na sana ay madagdagan na magkaroon ng iba pang pasilidad sana dito sa ating lalawigan. Ano po? Tama yan, Kuya Carlo. At yan naman ay nire-recognize natin at dapat i-recognize ng lahat ng nanunungkulan na talagang dapat dire-diretso yung pagbibigay ng oportunidad sa tao para ma-improve ang kanilang buhay ay dapat dire-diretso dahil yan ang esensya ng governance. Pero kasamang Carlo, isang bagay na gusto kong banggitin, hindi lang ito yung sinasabi ko, hindi po dahil sa ako ay bahagi ng administrasyon, pero ito lang ho ang totoo naman talaga. Hindi tayo bulag para hindi makita at ma-recognize, ma-appreciate ang mga ilang development initiatives sa ating lalawigan na inaakala natin at hindi lang inaakala, I'm pretty sure, ay malaki ang magko-contribute para sa recovery natin mula sa pandemic na ito. Yun hong mga infrastructure projects, yun hong mga ilang development initiatives ay talagang mahalaga. Dahil kahit tayo ay nasa pandemya, dapat kaming mga nanunungkulan, may foresight kami dapat. Hindi pwedeng may pandemic ngayon, ang ating lang i-resolve ay kung ano ang kailangan in the here and now, kung ano ang kailangan ngayon at yung mga emergency response, hindi po gano'n ang effective governance. Dapat may foresight ang mga nanunungkulan. Dapat nakaabang sa future. Correct. At nakikita na kaagad. Okay, kapag salamat sa Diyos at bumababa na ang kaso ng COVID case sa ating lalawigan, nagsisimula ng lumuwag ang pagpasok at paglabas ng mga travelers sa ating lalawigan, and very soon ay nakikita natin na babalik tayo sa mas close to normal na sitwasyon. And we should be ready sapagkat ito ang ilang taon na inintay natin yung makabalik sa medyo normal na sitwasyon, although definitely it will not really be yung the same. But definitely unti-unti na nagbubukas ang ating lalawigan, and kailangan harapin natin yan ng may foresight. Papaano natin gagamitin yung mga oportunidad na bago para isaayos na mas mabuti ang sitwasyon ng lalawigan, ng ating bayan, ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Yan ho ang challenge sa lahat ng mga nanunungkulan at manunungkulan pa sa ating lalawigan sa mga darating na panahon. So, doon ho makikita yung wisdom at saka foresight ng mga pinagtitiwalaan ninyo at ng mga pagtitiwalaan ninyo. So, yun. At by the way, marami pa akong ikukwento, Kuya Carlo. Kasi maraming ilang kaganapan sa ating lalawigan na medyo inspiring. Noong December 7 ay nagkaroon ng turnover ang Rotary Club ng 2 unit ng dialysis machine and water treatment para sa establishment ng isang hospital-based hemodialysis clinic diyan sa ating Marinduque Provincial Hospital. Sa Buwak. Oo. Actually, yung 2 dialysis machine na idinonate ng Rotary Club ay magiging bahagi ng 10 units ng dialysis machine na kakailanganin sa provincial hospital natin para dun sa i-establish nga na dialysis center doon. So, may 2 nang dinonate, kailangan pa ng 8. Diyan naman sa 8 yan,
ang pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ng ating butihing Governor Presby Velasco ay taking charge of the other. Nag-procure na po ba? Hindi po, magkakaroon ng ibang strategy para ma-provide yung 8 machines na yon, tapping also the private sector. Alam mo, Kuya Carlo, ngayon, we recognize na sa totoo lang, konti ang pera ng gobyerno in general, lalo na nga epekto yan ng pandemic. In the next few months, in the next few years, mas mararamdaman natin yung kakulangan ng resources. And kami sa provincial government ay isa sa nagiging strategy natin is public-private partnership in different undertakings, including yung pagpo-provide ng mga services sa ating mga kababayan. So in the hospital, for instance, yung healthcare, napaka-importante niyan. Yes, we will be tapping partners from the private sector. And isa sa ipinagmamalaki natin na ordinansa or code na ating naisulong sa tulong na rin ng ating mga kasama sa pamahalaang panlalawigan ay itong PPP code, which PPP is, and investment code. Medyo sa mga darating na panahon ay ikukwento ko sa inyo kasi iyan ho ang magpo-provide ng mga policy guidelines at ng mga parang roadmap para sa possible public-private partnerships ng mga ng provincial government. Naipasa na po yan, ano po? Yes, Kuya Carlo. At sa ngayon ay sinusubukan nating i-applyan sa ilang mga services na pwede nating i-provide sa ating mga kababayan. So, titingnan natin yan at sa mga susunod na araw ay ikukwento ko po sa inyo kung ano-anong mga services or projects ng provincial government ang posible na ma-engage sa pamamagitan ng implementation nitong PPP code. Another, Kuya Carlo, Sige po. samantalahin ko lang, sapagkat noong December 9 ay nagsagawa ang provincial government ng pagkilala sa mga retiradong kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. So mahalaga po kasi kay Lynn Angeles ang mabigyan talaga ng kaukulang pasasalamat at recognition din ang ating mga katuwang. Nagsilbi. Correct. Alam mo ba, Kuya Carlo, yung iba sa kanila 42 years in na service. naging bahagi ng provincial government. So kami pong mga politiko mga maiikli 3 terms ng 3 terms unless ma-re-elect ka. Sa kanila more than half sa of kanila, their life. diretso. Oo. At ako po'y nagpapasalamat sa kanila. Actually, ang provincial government sa pamumuno ng ating Governor Presby Velasco, 10 ng iba pang mga nanunungkulan at kami lahat ay talagang taus-pusong nagpapasalamat sa kanila. Alam po ninyo, ang piliin, dun pa lang sa piliin ng ating mga katuwang sa panunungkulan at sa serbisyo, ang public service, ang maglingkod sa gobyerno, para sa akin po ay isang bagay na dapat na pasalamatan natin sa kanila. Kasi marami namang choices ang ating mga kababayan. Pwedeng ang piliin nila na mag-abroad. Pwedeng piliin nila na pumasok sa pribadong sektor. At minsan ay mas malaki ata ang sweldo sa pribadong sektor. Pero yung palang piliin mo na ang tahakin mo ay ang misyon ng paglilingkod through public service, ay isang bagay na ating ipinagpapasalamat sa lahat ng ating mga katuwang sa serbisyo publiko. So sa lahat ng mga nag-retire, na mga empleyado ng provincial government of Marinduque, maraming salamat po sa inyong naging commitment, naging tulong, naging serbisyo, at naging pagiging katuwang namin sa paglilingkod sa mamamayan ng Marinduque. Hindi lang yan sweldo, yung sweldo ay napakaliit kumpara sa kung talagang ginagawa ng bawat public servant, bawat public employee ang kanilang trabaho, ang aming trabaho
hindi naman talaga sapat ang sweldong natatanggap. Kaya nga, talagang bahala na ang Panginoon, and ako naman, I always give benefit of the doubt, and yung presumption of regularity sa aking mga katuwang sa paglilingkod ay laging andyan. So, ang aking nasa puso at nasa isip, silang lahat ay naging epektibong katuwang namin sa paglilingkod sa lalawigan. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless you. Gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Nawa ay maging maganda ang inyong pagre-retire. Wag muna kayong magpapahinga talaga. Pwede rin po kayong mag-volunteer pa rin sa provincial government, sa ibang kapamamaraanan naman. So, Kuya Carlo, sige po. okay lang ba batiin natin ang ibang may birthday? Actually, maraming gusto ring magpabati, ano? Sige po. Batiin natin, happy birthday, Jimboy Limpiada. Hello, Sir Jimboy. Akala ko kung sinong Jimboy Limpiada. Sir Jimboy, ito ay hubby ng ating kasama, si Ayan. December 12, nag-birthday siya. Bakit hindi tayo nakakain ng pansit? Ano? Mukhang inilihim na. Oo nga, no? Anyway, happy birthday din kay Althea Monteroso. Ito naman ay anak din ng ating kasamang si Albert. December 16 ang kanyang birthday. So, happy birthday, Althea, mula sa ating programa Lynn Angeles on Board. Gayon din kay Tita Lynn Angeles. Gayon din po, na alam ko nakakwentuhan na natin to si Ginang Tarsila Reynoso, sa taga Torrijos ito sa poblasyon. Advance happy birthday po, Mother. Alam ko po na ang inyong serbisyo ay sobra na rin napakatagal na nagserbisyo nito sa MPDC sa town of Torrijos, Correct. Parang almost 40 years din siya. Napakababait ng mga taga dyan sa poblasyon po sa MPDO sa ng Torrijos Torrijos. town. Opo. Headed by Ma'am Eugene. At saka binabati rin natin ulit ang presidente ng Marinduque State College, ang ating kaibigan, Dr. Dodi Isulueta. Happy birthday po. At hindi rin tayo nakalasa ng ng mainit-init na pansit ni Dr. Dodi Silueta. We'll pray for you always, Doc Dodi, that you'll always be blessed para through your leadership and through Marinduque State, soon to be Marinduque State University, mas marami pang biyaya ang kamtin ng ating mga kababayan through that institution. Alright. Nagpapabati rin po yung ating mga toda dyan, Kambal Toda, Bitoda, SCM Toda, PB Bitoda. Tama, po? Kay Ginoong Mario Recto ng Masagisi. Kay Ginoong Perlas, all the way from Kasili. Kay Maricel Perilla ng Pantayin. Kay Kapitana Eden Isplana. Kapitana na pala to. Ang alam ko ay siya pala ang kapitana pagkagabi na. Oo, at siya raw ang may-ari ng barangay. Kaya Ginang Marilu Quinto ng Tamayo, kaya Sir Manny Puertuliano, kay Roberto Bacal Paradero ng Tamayo, ay taga-Tamayo na pala ito. Ito po ay aking naging classmate. Tagalandi ito dati ay. Gayon din po kaya Merry Christmas kaya Ginoong Arnel Alvarico, listening from Maniwaya. Kaya Ate Sabina Pastrana ng Mungpong, kay Dondon Panuelos ng Polo. Okay? At alam ko po, yung iba, hindi pa natin nababati. Kasamang Lynn, sobra dami palang hindi ko nabati na nanggaling doon sa Facebook Live na. Pasensya na po kayo at yung akin palang cellphone ay nagamit doon sa
phone patch, ay hayaan nyo po at iisa-isahin ko kayo at akin pong i-review. Ano po, thank you po sa naka-Facebook Live. Sobra dami. More than 50 yata yung agad kong na-swipe. Ay sana ay hayaan nyo po at iisa-isahin ko kayo sa susunod. Ano po, thank you po. Okay po. So, maliban po doon sa mga kapatid natin diyan sa Kalangkang, at sa pamuno ni Cap Wilson at lahat ng mga katuwang natin sa paglilingkod diyan. Hello po. Diyan naman sa Kasili, Cap Riblesa, ang aking pinsan, at lahat ng mga katuwang sa paglilingkod diyan. Magandang araw po at advance Merry Christmas. Gayon din kay Agot Lano. Hello Agot. Gayon din kay Mr. Albert De Luna. Magandang araw. Diyan naman sa Balogo, ang ating kaibigan Cap Rizal, gayon din sa lahat ng mga partners natin diyan. At kasama na rin si Gary Paunat. Happy advance Merry Christmas. Gayon din diyan sa Hupi, sa Ipil, sa Butilaw, sa Kamandugan, sa pamumuno ng mga butihing kapitan na kaibigan natin, Kap Cano, Kap Plata, Kap Enrique, Kap Wenny. Magandang araw po sa inyo. At batiin ko siyempre ang mga nagpakilig sa ating mga kababayan diyan, ang ating kaibigan Gary Paunat, Dennis Robles, Mr. Romasanta Bedis, Sir Pedro Riego, at Sir Leandro Jimenez. Maraming salamat for being game sa ating mga biruan. Alright, at magbabalik po muli, magbabalik sa isang saglit ang ating programa. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5, tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz, 104. Lynn Angeles on board. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5, tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Happy birthday kay Ma'am Loida Lacdao. Kagawad Lacdao dyan sa Banto. Kay Kagawad Del Prado dyan sa Villa Mendez. Hi Prichi. Happy birthday pala. Kay Caprecto Rioveros din dyan sa Bolo, Santa Cruz, at si Cap Chona Navarro dyan sa Poras, Buwak. Happy birthday rin Capren Zelda dyan sa Dili, Gasan, si Cap Alejandro Opis ng Tambunan. Ang daming nag-birthday. At si Cap Rizal Redugerio ng Balogo. Ayan. Happy birthday sa lahat ng nag-birthday. Cap Joselito Ravanera. Nag-birthday din pala si Cap nga. Ng Lamesa Mugpog at Kagawad Lilia Maanyo. Diyan naman sa aking kapitbarangay sa Kandahon. Gayon din, sa pagdiriwang ng fiestas, diyan sa Daypay, Buwak. Gayon din sa Malusak, Buwak. At syempre, nagdiwang ng fiesta ng ating mahal na patron, Immaculada Concepcion, ang bayan ng Buwak. So, yun at salamat sa masasarap na pagkain sa lahat ng bahay na aking inakyat. At maraming salamat sa mahal na patron sa masaganang biyaya pa rin na ibinibigay sa ating diocese, sa diocese ng Buwak.
At tatapusin ko rin lang ito, pasasalamat din sa kay Kapitan Meliton Rolye at sa lahat ng mga katuwang natin sa Bagidbirin, sa Pantayin, Cap Roberto Esplana, Cap Nelson Gonzales ng Matalaba, sa Tawiran, Cap Ben Palma, sa Tamayo, Cap Ivencio Rojo, sa Buyabod, Cap Armando Paredes, sa Manlibunan, Cap Rodil, at sa lahat ng ating mga katuwang sa paglilingkod sa kabaranggayanan. Maraming salamat sa akin nung pagbisita. Marami akong lubos na naintindihan sa ating sitwasyon, sa ating iba't ibang kabaranggayanan. Ang akin nung pagdalaw sa inyong barangay ay naging malaking oportunidad sa akin na higit na paghandaan ang mga ginagawa po natin na mga VM, yung pong ginagawa nating visioning and missioning, na sapagkat pag po nagtatapos ang taon, ay bago ako sumabak sa panibagong taon, ay sinisigurado ko that I look back sa sitwasyon ng kasalukuyang taon para makagawa ng isang evidence-based planning para sa darating na taon. And rest assured po sa mga barangay na akin nung nabisita, kung ano man ho ang aking mga realizations, insights, at mga impormasyon na inyong na-share sa akin will have very important role sa aking mga gagawin at isasagawa sa mga darating na araw. Sa aking mga bagong kaibigan, Paterno Rhea, si Sir Librado Riego, si Larry Gonzales, si Sir Eddie Boy Posas, si Ricky Silanga, maraming salamat sa pagpapangiti ninyo kay Lynn Angeles at sa ating mga kababayan. Alright. At actually, kasamang Lynn, tuwing ganitong Miyerkules po ay napakarami nating mga listeners ang patuloy talagang inaabangan at gigil na daw sila na bakit dapat umpisa pa lang daw ibahagi na raw, sambitin na raw natin kung saan sila mag-text ng kanilang asagutan. At abang na sila dun sa ating question of the day, yung ating trivia ika nga. Alam ko po mayroon tayong nakaabang na trivia, kasamang Lynn? Opo, babanggitin na po ba natin, Kuya Carlo? Dito po ang numero. Okay ho. Okay na po ba? Ikaw na lang ang magbanggit at mukhang hindi ko mabasa Opo. mabuti. Ang inyo pong padadalahan ng ito po ay sa text message lang pero kasi yung iba, anyway, thank you rin po doon sa mga sumasagot sa via Facebook. Yung iba po ay nag-PM sa atin. Pero alam ko po na kayo po ay gusto rin na manalo kasi may nagtanong agad na, Sir Carlo Lustado, paano po ba manalo? Ito po ay through text lang po muna, kasamang Lynn. Anyway, ito po yung numero na inyo po nga padadalhan ng inyong kasagutan. 0961 432 4436. Akin pong ulitin 0961 432 4436. Maya-maya lang po ay amin pong sasabihin kung ano ang ating question of the day. Sabihin na natin. Alright, sige po. Kuya Carlo, At marami ang nakaabang na Okay po. Kanina ho ay meron akong binanggit na isang pasilidad o pasilidad ng or equipment ng diyan sa provincial government na itinurn over bilang bahagi ng isang pasilidad diyan sa Marinduque Provincial Government na inaasahan nating makakatulong lalo na sa mga may sakit sa yung mga may sakit sa kidney, yung kailangang linisin ang dugo. So, ano po ang tawag sa pasilidad na yon or equipment na itinurn over ng Rotary ba? Ng Rotary Club sa Marinduque Provincial Dalawang unit Hospital. po yun, Dalawang unit na isang uri ng equipment. Dalawang unit ng isang uri ng equipment na magiging bahagi ng isang pasilidad dyan sa Provincial Hospital Marinduque natin. Provincial Hospital. So ano po ang tawag sa
unit na yon, sa machine na yon. Sige po. At yung gusto pong sumagot ay text na. Okay ho. At gayon din, pinag-usapan din lang natin, Kuya Carlo, Apo. yung mga proyekto na pwedeng maging instrumento ng tuloy-tuloy na kaunlaran, lalo na sa kabaranggayanan. Noon hong December 10 ay dalawang bagong bridge ang inaugurate. Pinasinayanan po. Ayan. Pinasinayanan. Yan ang maganda kapag may partner sa kwentuhan natin. Na i-correct si Lynn Angeles. So, may pinasinayanan at i-turn over na dalawang bridge ang provincial government sa pangunguna ng ating Governor Presby Velasco. Ang isa ay dyan sa Bahi, Barangay Bahi. Yun ang tinatawag na Bahi Bridge dyan sa barangay sa Barangay Bahi dyan sa Gasan. At gayon din dyan sa Barangay Antipolo, dyan din sa bayan Gasan ng Gasan. Parang na po yan, boundary, going to Buena Vista. To Buena Vista. Gusto ko lang maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga ang bridge na ito sa mga mamamayan, halimbawa ng Bahi or Gasan, Bahi or Antipolo. Ang bridge hong ito ay magbibigay daan para magkaroon ng isang malaking proyekto, ang PRDP, na bahagi ng Department of Agriculture sa area na yon. Meron hong processing center ng arrowroot na nabubuksan halimbawa dyan sa Bahi, at the same time ay dyan naman sa Antipolo ay dekada ho talaga nilang inintay na magkaroon ng kalsada doon sa isang malayong sitio nila, at kinailangan ang bridge na ito para maisagawa rin yung medyo mahabang bridge na ibibigay through PRDP program ng Department of Agriculture. I think that's around almost 30 plus million, almost 40 million yung value nung road na if my memory serving me right now. Pero yung bridge na yon ang magiging tulay, literally, magiging tulay sa tuloy-tuloy na development doon sa area. Naalala ko talagang naiyak ang mga tao dyan before. Dahil para yan, Kuya Carlo, yung Barangay Sabong na binabanggit ko, nagpunta tayo at kasama ko si Kuya Carlo sa ating mapagpunta sa Barangay Sabong, dyan naman sa bayan ng Buwak. Sakop ng bayan ng Buwak, pero kinakailangan naming dumaan sa bayan ng Torrijos para Gasan, marating Buena Vista, para marating Torrijos, ang Barangay Sabong. Alam po ninyo, nung ako ay nung mga nagdaang taon ay para puntahan ko po yung Barangay Sabong at makausap ang nasa 30 lang ata na mga pamilya na naroroon. Kailangan ko po na maglakad ng nasa 3 hanggang 4 na oras. Ang bilis pa po nun. Mabilis yun, oo. Mabilis pa pong lakad yun. At aalala ko po, during the time, may nakikita pa tayo, pag may sakit ho doon, ay medyo, dinadaan nilalagay sa kumot, sa kumot. Tapos na ay pinapasan na parang may duyan. At nakita ho natin personal ang kanilang sitwasyon ng mga panahon na yon. Ngayon ho, yun hong service na natin sa Kapitolyo na Montero na naka-assign sa atin. Dire-diretso ho ang travel hanggang sa lumusot ng Sibuyao, pupunta kami ng Tumagabok, mula sa Sabong na dati para makita mo sila. Yung iba sila ang pinapababa papunta sa Sibuyao. Pero para doon na lang po magkita-kita. Just in case may gusto ka mang ibigay sa kanila. Pero yun nga, talagang ako ay ang puso ko ay talagang tuwang-tuwa sapagkat noon na hindi ko akalain na mabibigyan sila ng napakalaking proyekto para ang lawak po ng kalsada. sa tulong, ang lapad ng kalsada, parang pareho din ng going to Tumagabok from Sibuyao. Totoo yun. Totoo, Kuya Carlo. Ang lawak din kahit na maliit na barangay lang itong mga to. Pero ang lawak kasi ng
lupa na sakop ng kanilang barangay. Kaya iniisip ko nga noon, Kuya Carlo, sabi ko, Diyos ko po, paano ba mapaprioritize itong mga ito? Ay knowing the government and the scarce resources ng government, ay baka hindi sila ma-prioritize kung daang milyon ang kailangan po doon, para lang mabigyan sila ng kalsada. For mga 30 plus families lang sila. But of course, kaya 30 kayo, kaya 20 kayo, they have the right. They have the right. At they don't deserve that kind of situation na kapag may magkasakit sa kanila, ang ambulansya ay bahala dito, na, diba? kumbaga po. At kasi umaasa sila na kailangan mabilis din yung magbibit-bit sa kanila papunta dun sa may kalsada. Kung hindi man papunta dito sa Tambunan, going to Tigwi, dapat mabilis sila papunta dito naman sa may Sibuyaw na pwede nang ma-access dahil may kalsada na papunta naman ng Torrijos. Totoo. And with regard to that, I could only thank din naman talaga our speaker, Lord Alan Velasco, sa pagiging instrumento para ang mga malalaking proyektong kagaya nito na nakakapagbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan sa sobrang malalayong lugar ay magkaroon sila ng karapatan na kagaya ng karapatan na tinatamasa ng bawat isa dito sa Kapatagan, dito sa mas malalapit na lugar. Maraming salamat, Speaker Velasco. Maraming salamat, Governor Presby, for seeing to it also na included yan sa annual investment plan ng ating lalawigan. Alright, thank you po kay Speaker Alan Velasco sa mga patuloy at tuloy-tuloy na programa na ipinaparating niya, iniaabot sa ating mga Marinduqueño. Okay. Kuya Carlo, binabati rin natin, may panauhin tayo dito sa studio, na nagpakain sa atin kanina. Ito ay alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy para konsehal ng bayan ng Mogpog. Tingin ko hindi naman malulugi ang bayan ng Mogpog dito kapag ito ay nanalo. Napagbigyan, po? Oo, si Ma'am Rosel Ola. Maraming salamat, Ma'am Rosel. Maraming salamat sa pagsama at saka sa pagkain. Oo. Kahit medyo na late ang ating tanghalian. Ang ating tanghalian. Hindi naman. Kasi late din tayo naghanap, wala nang mahanap na bukas na makakainan restaurant agad. Oo. So, thank you, Ma'am Rosel Ola. At, pag si Ma'am Rosel nanalong konsehal sa bayan ng Mogpog, siguro hindi lang fried chicken papakain ito sa atin. Baka naman ang mangyari, iboto ng taga Santa Cruz. Ayun laang. Sana'y naririnig tayo ng mga taga Mogpog. Anyway, sorry po at baka ako'y namamali. Baka ako ay makasuhan ito at medyo baka ma-election ban ako. No naman. We are just announcing the kindness nitong ating bisita dito. So, gayon din, isa pang proyekto, dalawa pang proyekto na ating napuntahan recently, Kuya Carlo, ay itong establishment ng Center for Research and Development of Philippine Butterfly. Ito ay nagkaroon ng groundbreaking diyan sa Barangay Kawit sa bayan ng Bowak. Actually, this is in partnership with Miss Elizabeth Lumawig Heitzman. Si Ma'am Elizabeth ay anak ng isang kilalang nakalimutan ko bigla yung kanyang expertise nung kanyang tatay, si Sir Lumawig. Siya ang nakapag-document ng iba't ibang Biologist po ba? Merong tawag kasi sa kanya ayokong mamali Pero siya ang nakapag-document yung expertise po niya yun.
siya ang nakapag-document ng ng almost all species ng butterfly Actually, na makikita sa lalawigan ng Marinduque. At yung mga species na yon ay magiging bahagi ng museum na ilalagay dito sa Center for Research and Development ng Philippine Butterfly na ilalagay dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque, diyan sa Kawit. So, nagkaroon ako ng groundbreaking. Napakaganda pong uri yan ng ating kabuhayan. Actually, mayroong isang species dyan. Hopefully, makadaupang palad ko ma-interview ko itong si, alam ko si Ginoong Riego ito na andyan sa, I hope na tama ako, ano? Kasi yung isang species ng butterfly ay isinunod mismo sa kanya. Sana pagpunta ko diyan sa may Capitol, matanong ko nga at sana maisama rin natin, ma-recognize kasi itong butterfly racing, itong uri ng hanap buhay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng butterfly ay na sabi nila ito ay nakakatanggal daw ng stress. At the same time, ikaw pa ay kikita dahil can you imagine, yung iyoro produkto, dinadala pa pala sa ibang bansa ito. At totoo yan, Kuya Carlo. Nakakarating pala ng iba-ibang bansa yung galing pa mismo ng Marinduque. Correct. Opo. Minsan, I got the chance na mag-visit sa Austria at sa isang park sa Vienna ay meron silang ipinagmamalaki doon na butterfly park. Ano? At nangiti ako nung pumasok ako doon, nakalagay doon butterfly from Marinduque Island, Philippines, no? At yung pinakang nagaguide sa akin, kwento sa akin about that butterfly, no? Bandang huli ko nilang sinabi na nanggaling ako sa Marinduque, Philippines, ano. Pero nakakatuwa talaga to see like in Austria, in Vienna, meron ding isang lugar sa Milano, although maliit lang sa siya. Europe country daw po, napakarami daw po talaga nilang diyan, parokyano. Kasi maraming mga enthusiast diyan, napakahilig daw mag-collect po ng mga species of butterfly. Sana magkaroon ako ng chance na makachat ko ulit itong isang... Itong si Ma'am Elizabeth Lumawig Heitzman, I think that in partnership sa kanyang organization, ang Marinduque Provincial Government, at si Mrs. Heitzman naman, ay meron ding mga partner from Europe na nakikipag-partner sa ganitong undertakings. Kasi saka Kuya Carlo, naisip ko lang, talagang ang provincial government is determined sa pagpapalakas ng industriya ng nitong butterfly, pagbibreed ng butterfly. Kasi napakagandang maging bahagi rin yan dahil alam ko po na tina-target ng ating provincial government na isa sa maging pangunahing tourist destination itong ating probinsya, no? Na hopefully mas dumami pa yung ating mga nag-aalaga nitong mga butterfly kasi napakaganda naman talagang pasyalan una, at the same time ay maging source of income ng ating mga kababayan. Tama yan, Kuya Carlo, kasi lalo na ngayon naapektuhan tayo ng ASF at bagamat tinatry natin na makontrol ito sa lalong madaling panahon para hindi na kumalat sa ating lalawigan, pero maganda pa rin talaga na may mga alternatibong industriya na ating papalakasin para magkaroon din ng mga pangkabuhayan ng ating mga kababayan. So, itong butterfly breeding ay isa sa talagang seryosong tinitingnan na pwedeng magbigay ng magandang oportunidad sa ating lalawigan. Iniisip na natin, talagang dapat seryosohin na ang Marinduque ang butterfly capital of the Philippines. At I think pwede nating pangatawanan yan. Opo, kasi kaninang umaga actually, nakausap ko itong si dating kapitan, ka-batch ko ito halos ay. Kaya lang kaya raw siya natagalan ng ilan pang taon na mag-aral. Nagpurso siya, nagmasteral. Itong si dating kapitan Noel Historillo, kung inyo pong maaalala, no? Siya pala ngayon ay nagtuturo na pala dyan sa Kapayang.
Kapayang Comprehensive National High School ba yan? Oo, isang leader estudyante rin Opo, yan, nung panahon namin. Sir Historilio. Si kasamang Noel. Opo. At yan ay sabi niya, mayroon din silang butterfly dyan na mga nag-aalaga sa Kaganhaw sa kanila. Actually, Kaganhaw, Amingon, area, dyan din sa may daig, papuntang Ilaya ng Bayan ng Buwak, ay seryosong industriya ang Bila-Bila. So sa ating mga kababayan, malapit na po tayong magtapos. Napaka-produktibo ng ating mga pinag-usapan. Marami pa kaming gustong pag-usapan ni Kuya Carlo Lustado. At ako'y natutuwa na siya ay aking regular na po na makakasama dito sa programang Lynn Angeles on Board. Sapagkat nakita natin, mas maganda ang kwentuhan kapag may kakwentuhan. Actually po, parang ang hirap nga magkwento ng ikaw lang mag-isa. Totoo Opo, yun. Kaya nga po nung nakaraan, through phone patch tayo, medyo nabitin din ako kasi naka-prepare din yung aking isip, yung aking sarili na sana alam ko yung ating preparasyon ay magkasama talaga tayo, magkatuwang dito sa studio. Kaya lang, mayroong mga paminsan-minsan na hindi naasahan na ganyan nga. Subalit, alam ko po na kayo ay laging nakasubaybay sa amin. At parang we only have 3 minutes na lang daw, sabi ni DJ. Okay. Meron ka bang initial parting word sa ating mga taga-subaybay, Kuya Carlo? Actually, lagi ko pong itong binabanggit sa aking mga nakakausap, mga kaibigan, kahit sa kapitbahay, kabarangay, na lagi ko pong binabanggit sa kanila na kung hindi man tayo makapag-abot ng biyayang material sa ating kapwa, nawa ang ating mga kinikilos at mga sinasalita ay maging instrumento rin bilang biyaya sa ating kapwa. Ito po ang inyong kasama kaibigan, si Kuya Carlo, bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas. Merry Christmas po. Okay ho. At sa atin hong mga kababayan, maraming salamat sa patuloy po ninyo pagsubaybay sa ating programang Lynn Angeles on Board. At makakaasa po kayo na si Lynn Angeles ay basta may pagkakataon at may oportunidad na makapagbahagi ng mga impormasyon na makakatulong sa paglago ng ating pagkatao, ng ating bayan, ng ating lalawigan, ay makakaasa po kayo na si Lynn Angeles ay pipilitin lang na maging instrumento ng mga impormasyon na pwedeng magsilbing biyaya para sa lahat. Maraming salamat po sa inyo at samahan niyo po kaming muli sa darating na Miyerkules dito sa ating programa. Muli po, ito ang inyong lingkod, Lynn Angeles. Maraming salamat po. Bye-bye.